Ngayon, imagine mo yung isang baso. Ang pinaka-challenge, paano mo tatanggalin yung hangin dun sa loob ng baso? Ngayon, baka may magsabi sa inyo na ilagay mo siya sa isang kahon, tapos isara mo yung kahon. Baka sakaling wala ng hangin yung baso na yun, wala ng hangin dun sa loob. Pero alam natin, hindi yung paraan. Alam natin, meron pa rin hangin dun sa loob, tsaka dun sa loob ng baso. Ngayon, baka may makaisip, alam ko na, isang vacuum cleaner na napakalakas, o kaya vacuum chamber, hihigop yung hangin ng baso. O, pwede mong gawin yun, pero hindi nun matatanggal yung as in lahat ng hangin. Alam mo paano mo matatanggal yung hangin doon? Siyempre, lagyan mo ng tubig, punuin mo ng tubig. Ngayon, pag puno siya ng tubig, wala ng hangin yung baso, di ba? Pwede mo siyang punuin ng ibang bagay, ng ibang liquid, ng isang pure na bagay katulad nga ng tubig. At yun, ang kailangan mong gawin sa puso mo, sa sarili mo, ng pang-araw-araw. Kailangan mo tong punuin ng banal na espiritu. Yung tubig ay nagre-representa sa banal na espiritu. Yung hangin ay yung kasalanan. Paano mo matatanggal yung kasalanan kung palagi kang puno nito? Kailangan mong punuin yung sisidlan mo, yung puso mo, yung ikaw, para wala nang makapasok na hangin dahil wala na siyang mapaglalagyan. Kasi punong-puno ka na ng Holy Spirit. Ngayon, habang bumabaybay tayo sa buhay, kahit punong-puno ka ng Holy Spirit, kahit yung baso mo punong-puno ng tubig, merong mga struggle na magpapaalog sa'yo at matatapon unti-unti yung tubig na yun. Ngayon, ano yung dapat mong gawin? Kailangan mo ulit magpapuno ng tubig. Kailangan mo ulit lumapit, Panginoong Jesucristo. Kaya sa pang-araw-araw ng buhay mo, kapag ka nakakagawa ka ng kasalanan, kailangan araw-araw kang lalapit sa Kanya, na aminin mo yung kasalanan mo sa Kanya. Na kumbaga, sasabihin mo, Panginoon, hindi ko nasunod yung kalooban mo kahapon. Tunuin mo ulit ako ng banal na espiritu ngayon. Naging makasalanan ako sa'yo ngayon. Baka may mga kasalanan pa akong nagagawa na hindi ako aware. Tunuin mo ako ng yung banal na espiritu. Ngayon, kapag ganun ka manalangin, kapag inaamin mo yung kasalanan mo, yung Diyos mismo yung magpupuno sa'yo ng kanyang espiritu. Ngayon, meron akong kwento. Maraming taon na yung nakaraan, merong mag-asawa na mga misyonaryo sila. Ang gusto nila, ang mission nila sa buhay, mapanumbalik yung mga tao ngayon sa Israel, na mga modernong Israelita, ngayon sa panahon natin, sa 21st century, manumbalik sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, di sila nag-atubili na pumunta sa Jerusalem. Bumili sila ng bahay doon. Ngayon, doon sila tumira. Biglang napansin nila na hindi lang sila yung nakatira doon. Meron ding nakatirang kalapate doon sa loob na may pugad siya doon sa ilalim ng bubong nila. Ngayon, sobrang saya nila kasi parang naging sign yun ng pagmi-minister nila na ginagabayan sila ng Holy Spirit. Kasi alam naman natin lahat na sa Biblia, nire-representa ng dove o ng kalapating puti. Yung ibon, puti yung kalapating nandun sa kanila. Ang nire-representa nun ay yung Holy Spirit o yung banal na Espiritu. Pero napansin nila na parang may kakaiba dito sa kalapate na to, na sa tuwing nag-argue sila, sa tuwing nag-aaway silang mag-asawa, sa tuwing kinahampas nila o binabagsak nila yung pinto, lumilipad to. Tapos bumabalik pagbati na sila. Isang araw, sinabi nung asawang lalaki doon sa asawa niyang babae, sinabi niya, Mahal, kailangan nating ayusin tong ginagawa natin, ayusin yung buhay natin. Huwag na natin ipagsak yung pinto. Natatakot ako na baka isang araw, hindi na bumalik yung kalapate na to. Mula nun, hindi na sila nag-away. Ngayon, ikaw, kung tatanungin kita, isang malaking parang personal na tanong, lumipad na ba yung kalapate sa buhay mo? May mga ginagawa ka bang mga bagay na sumusubay sa banal na espiritu? Ngayon may sasabihin ako sa iyo, isang bagay na kukunting Kristiyano lang nakakaalam. Ang banal na espiritu ay mayroong napaka-sensitive na personalidad. Ayun yung personalidad ng banal na espiritu. Sinabi sa Efeso 4:30. And do not grieve the Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. At ang salitang grieve sa Grego ay saktan. Huwag niyong saktan ng banal na espiritu o ang damdamin o gumawa ng mga kasalanan na ikakasakit niya. Kaya madali nating masaktan ang damdamin ng banal na espiritu pag gumagawa tayo ng mga hindi naayon sa kagustuhan niya. Pero alam mo ba na sa Efeso din 4:31, itinuturo dito kung ano yung konkreto na mismo kinakalungkot ng banal na espiritu. Ngayon, ito, malamang hindi ito yung iniisip. Ito yung sinasabi. Tapon niyo ang lahat ng pait, galit, init ng ulo, ingay, at masamang salita mula sa inyo. Kasama ang lahat ng mali siya. Kaya kapag yung pangit na thoughts pumasok sa isipan mo, lumilipad niya ang Holy Spirit. Kapag yung nagalit ka ng konti, nakasigaw ka, lumilipad niya yung Holy Spirit. Diba? Kapag ka nagkaroon ka ng kasalanan, yun nga, yung mga bagay na hindi niya gusto, umalis siya. Ngayon, pagka nagigrieve natin ng Holy Spirit, hindi ibig sabihin na nawawala na yung ating kaligtasan. Yun nga, tulad ng sinabi sa Efeso 4:30. Kumbaga para na tayong naaglu, hawak na tayo ng Panginoon, hawak na tayo ng Diyos. Pero nawawala natin, pag ginagawa natin, nawawala natin yung presensya niya, nawawala natin yung kapayapaan na dulot niya, nawawala natin yung joy. Kumbaga parang nagtatampo siya. Pero pagka nanalangin ka, mayroon kang puso na bumalik at magbago rin talaga. Siyempre, babalik at babalik yung Panginoong Jesucristo o yung Holy Spirit sa'yo. Kumbaga pag nagigrieve mo siya, nalulungkot siya sa'yo. Pero yung conviction na nararamdaman mo, yung guilt, ayun talagang dapat mong maramdaman. Hindi ibig sabihin na hindi ka naligtas. Dahil mahal na mahal ka nga ng Diyos Ama. Ito, meron isang kwento. Isang mag-ina, isang batang babae, binilan siya ng nanay niya ng dress. Ngayon, pinayagan siya maglaro sa labas. Pero sinabi niya sa kanyang anak na huwag kang babalik dito ng sobrang dumi ng dress mo. Ngayon, kumatok yung anak bumalik. Sa palagay mo, na dumi,
umalinis. Sobrang dumi niya. Ngayon, hindi nangyari to ng isang beses, kundi pa ulit-ulit, araw-araw halos na ang dumi ng anak niya. Naulit yun hanggang sa lumaki na yung bata, hanggang sa naging dalaga na yung bata. Ngayon, nung nagkaasawa na yung bata, nung lumaki na yung bata, naibahagi nung ina sa kanya yung ugali niya. Kumbaga, nung nagkaanak yung babae na yun, na dating bata, ganun din yung ginagawa niya sa anak niya. Kumbaga, parang natutunan niya yung pamamaraan ng ina niya. Ganun din yung Diyos sa inyo. Ibinahagi niya sa inyo yung Holy Spirit. Ibinahagi niya sa inyo yung pamamaraan niya, yung thoughts niya, yung idea niya, kung paano siya mag-isip. Binigay niya sa inyo, sa atin lahat, yung pag-uugali niya para maging kawangis o kaparehas tayo ng anak niya na Panginoong Jesucristo. Itinatak niya yun sa puso natin, sa isipan natin, sa DNA natin, sa loob natin. Ayun yung Holy Spirit, na lahat tayo may access. Kung tatanggapin o ititiwala lang natin ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Bas, alam ng Panginoong Jesucristo na yung nako siya sa krus, hinayaan siyang magdusa doon. Pagtapos niyang dalhin lahat ng bigat ng mga kasalanan natin, nilagay siya sa isang libingan, total silence, talagang katahimikan. Pupusan mo siya, wala na, zero, wala, zero pulse, kumbaga patay na siya, pero nabuhay siya. At sinabi sa Biblia, yung parehong Espiritu Santo na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo mula sa pagkamatay niya ay nabubuhay sa atin, nabubuhay sa'yo. Ayun yung sinasabi ko na yung DNA niya yung tos, parehas ng Espiritu na nabubuhay, na bumuhay kay Jesus Christ, nabubuhay din sa atin. Lahat tayo may access nun, hindi lang alam ng karamihan kung paano. Kaya kung may problema ka sa buhay mo, kung may kasalanan ka na hindi matakasan, kailangan mong i-access yun, kailangan mo yung banal na Espiritu para mapatnubayan ka niya, may redirect ka niya sa buhay mo. Kaya yun yung kailangan mong punuin, na pag yung baso mo natatapon mo yung tubig at nakakapasok yung onting hangin o yung onting kasalanan, yun yung kailangan mo yung panalangin na punuin niya ulit, i-fill niya ulit ng Holy Spirit yung pagkatao mo para mapuno ka ng tubig. Diba sinabi din sa Biblia na hindi ka makakapasok sa heaven kung Sinabi natin Panginoong Jesucristo kay Nicodemus na hindi ka makakapasok sa heaven unless you are reborn with the water. Ayun yung salita ng Diyos. Ayun din yung ginagawa akong metaphor ngayon. Hayaan mo na punuin ka ng Holy Spirit ng salita ng Diyos, ng kabanalan, para wala nang makapasok na tuluyan kang maging maayos. Ngayon, anong gusto kong mangyari? Kung hindi mo pa napapanalangin o napagdadasal na, punuin ka ng Diyos ng banal na Espiritu. Ngayon na siguro yung chance mo, yung punto na to, gawin mo yun. Ipagdasal mo na punuin ka niya ng banal niyang Espiritu. Na bigyan ng apoy o i-access yung Holy Spirit mo dyan sa loob mo, na bigyan ka ng bagong puso, ng bagong buhay, ng bagong isip, ng bagong pagnanasa. Dahil sa totoo lang, ang Kristyanismo, ang pagsasamba araw-araw, kahit araw-araw ka sumimba, kung walang Holy Spirit, napaka-boring yan. Totoo lang, hindi mo kaya yung ibang sumasamba, alos nakakatulog sa simbahan, di ba? Kasi wala silang Holy Spirit, wala silang desire, wala silang passion dun. Pero kahit nasa bahay ka lang, sinasabi ko sa'yo, kung merong ang Holy Spirit, mararamdaman mo yung passion mo, naglalagablab. Kaya yun yung sinasabi ko na joy na binibigay ng Diyos sa'yo habang naglalakad ka sa landas niya. Yun yung natutulong ng Holy Spirit, yung kagalakan na nabibigay sa'yo nun. Kapayapaan ng Diyos. Ngayon sa tulong nun, mahanap mo yung kalooban niya sa bawat hakbang mo sa buhay. Yun yung siguradong path na gusto niyang padaanan sa'yo. Hanggang sa pagbabalik, hanggang sa bumalik ka sa Panginoong Jesucristo. Ngayon sinabi ni Dwight L. Moody, ang mundo ay hindi pa nakakita kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa isang tao na ganap na sumuko sa Kanya. Diba? Sa tulong ng Diyos, ako yung tao na yun. Dapat ganun. Ngayon, pwede ko bang sabihin sa ito, pwede bang ikaw, ganun din yung gawin mo, mag-ituon mo na ikaw rin yung tao na yun, na yung ganap kang susuko sa banal na Espiritu ay pagkakatiwala mo yung sarili mo sa Kanya. Ngayon, kung ikaw yung tao na sa tingin mo lagi mong nag-grieve yung banal na Espiritu, lagi mo siyang nasasaktan, nandito sa mga video na to, napakadami kong payo kung paano mo tatanggalin yung stronghold, kung paano mo tatanggalin yung repetitive sin. Kaya sa tingin ko magiging napaka-interesado ka rito. Ngayon, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung mga dapat nating pindutin. Pakiusap, mag-comment ka din dyan sa baba. Napakalaking tulong yan para sa YouTube tsaka Facebook algorithm para mas mapabilis nating mapakalat ng mensahe ng ating Panginoong Jesucristo.